Noong Disyembre ng taong 2022, nakikipag-usap si Dan Foster sa telepono para makapasok sa gusto niyang trabaho, kung saan inilista niya ang kanyang military career bilang isang Green Beret soldier at ang kanyang kasalukuyang trabaho bilang isang biology teacher. Pagpasok sa kanyang tahanan kung saan nagaganap ang isang Christmas party, tinawag niya ang kanyang anak na si Murray na magdala ng mga gamit. Ang kanyang asawang si Emmy ay hiniling sa kanya na tumulong, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay nasa telepono at malamang ay makukuha na siya sa kanyang pangarap na trabaho sa isang laboratorio. Nakatanggap si Murray ng liham mula sa ama ni Dan, na agad namang itinapon ni Dan sa basurahan at sinabi sa kanyang asawa na wala siyang karapatang maging lolo. Lumabas siya upang tapusin ang tawag, kung saan nalaman niyang may ibang tao nang kinuha para sa trabaho, at labis siyang nadismaya. Pagkatapos mag-tantrum sa labas, pumasok siya sa loob para maupo at panoorin ang World Cup sa TV kasama ang kanyang anak, na nagsabi sa kanya tungkol kay Selman Waksman, na unang nakatuklas ng bakuna para sa tuberculosis. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Dan na ang mga players sa TV ay ang mga pinakamahuhusay sa mundo, at sinabi ng kanyang anak na gusto niyang maging pinakamahusay. Sinabi sa kanya ni Dan na para maging pinakamahusay, kailangan niyang gawin ang hindi gustong gawin ng iba. Pagkatapos ay nanood ang pamilya ng isang mahalagang soccer match, ngunit biglang naputol ang laro nang lumitaw ang isang kumikinang na ulap ng usok at kuryente sa field, at nagsimulang lumabas ang mga tao mula rito. Ang mga taong ito ay mukhang mga sundalo at sila ay pinamumunuan ni Lieutenant Hart, na ipinaalam sa lahat na sila ay nanggaling sa taong 2051. Isang alien species na kilala bilang mga white spike ang sumalakay sa Earth at karamihan sa sangkatauhan ay nalipol. Kaya ang mga sundalong ito ay naririto upang hilingin sa mga tao na maglakbay patungo sa hinaharap kasama nila, at tulungan silang lumaban sa digmaan. Sa paglipas ng mga buwan, ang mga bansa sa buong mundo ay nagpadala ng maraming sundalo hanggat kaya nila, ngunit tila hindi ito sapat. Ang hinaharap ay patuloy na humihingi ng higit pang mga tao, at kakaunti lamang sa mga umaalis ang bumabalik. Nang naubusan na sila ng mga sundalo, sinimulan ng gobyerno ang pag-recruit sa mga sibilyan para sumali na din sa laban. Nagdulot ito ng mga kaguluhan sa mga lansangan dahil naniniwala ang maraming tao na hindi sila dapat ipadala sa isang digmaan na hindi nakakaapekto sa kanila. Samantala, si Dan ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang guro, ngunit ang kanyang mga estudyante ay tila hindi masyadong interesado sa kung ano ang dapat niyang ituro dahil hindi nila nakikita ang punto kung mamamatay din naman sila. Ang tanging naiiba ay si Martin, na obsessed sa mga bulkan at laging gustong makipag-usap tungkol sa mga ito sa lahat ng oras. Sa sandaling yun, nakatanggap si Dan ng isang mahalagang mensahe sa kanyang telepono, na sinasabing na-draft na siya. Pumunta si Dan sa military facility at dumaan sa ilang mga test na nagpapatunay na kaya niyang sumali sa laban dahil mamamatay siya sa loob ng 7 taon. It says that I die in 7 years? Biglang nakaramdam si Dan ng masakit na sensasyon at nadiskubring naglagay sila ng metal device sa kanyang braso, isang aparato upang matrack siya sa hinaharap. Pagkatapos ng 7 araw ng paglalakbay, ibabalik siya ng device. Pagkatapos nito, pumunta si Dan upang sabihin kay Emmy ang balita, at agad siyang nagpasya na dapat silang tumakas. Iginiit ni Dan na hindi niya kayang alisin ang government tracker, kaya nakiusap si Emmy na kausapin niya ang kanyang ama, na matagal nang hindi nakikita ni Dan simula nang inabandona siya nito noong bata pa. Habang isinasantabi ang kanyang pride para sa kapakanan ng kanyang pamilya, pinuntahan ni Dan ang kanyang ama na si James para humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, inakala ni James na si Dan ay ipinadala ng gobyerno upang mag-spy sa kanya at nagkaroon sila ng pagtatalo. Sa sobrang galit, sinabi ni Dan na ang gusto lang niya ay kaunting tulong, ngunit hindi siya nakatanggap ng anuman. Bago umalis, inutusan niya si James na wag na muling magpadala ng liham kay Murray. Pag-uwi niya, nakita ni Emmy na nasa braso pa rin niya ang device at nalungkot siya. Sinabi ni Dan sa kanya na kailangan niya itong ipaalam kay Murray para malaman din niya ang nangyayari. Lumabas si Dan sa likod bahay kung saan naglalaro si Murray, at habang ipinapaliwanag niya sa kanya na pupunta siya sa isang paglalakbay, agad niyang naintindihan na na-draft siya at hindi mapigilang malungkot. Gayunpaman, nangako si Dan na babalik siya at niyakap ang anak bago umalis. Kinabukasan, pumunta si Dan sa training facility, kung saan nakipagkaibigan siya sa isang scientist na nagngangalang Charlie, at isang fighter na nagngangalang Dorian, na babalik para sa kanyang ikatlong draft. Nakatanggap sila ng basic training, na kinabibilangan ng pagbaril at first aid, bago sila binigyan ng buong paliwanag kung paano gumagana ang teknolohiya ng time travel.
Ang time link ay katulad ng dalawang balsa na nasa gumagalaw na ilog, at ang isang ilog ay maaari lamang gumalaw sa pagitan ng dalawang puntong yun. Ito ang dahilan kung bakit kaya lang nilang mag-travel sa pagitan ng 2022 at 2051, ito ang fixed points at hindi sila pwedeng pumili ng taon bago ang digmaan. Kalaunan, ipinaalam sa kanila na ang mga white spike na kanilang nakakalaban ay nawawala lahat tuwing 6 na araw upang magpahinga, na tinatawag ng mga sundalo mula sa hinaharap bilang ang Sabat. Ito ang araw na nagpapadala sila ng mga bagong tropa sa hinaharap, at ito rin ang araw na maaari na silang bumalik. Nangangahulugan ito na ang lahat ng ipinadala ay gumugol ng 7 araw bago nakabalik. Makalipas ang ilang araw, nagpapahinga na ang mga trainees sa barracks nang biglang tumunog ang alarm, na signal na oras na para umalis sila. Ang mga trainees ay nalilito dahil dapat silang magkaroon ng 7 araw na pagsasanay, ngunit sinabi sa kanila na ang hinaharap ay hindi maaaring pumili kapag kailangan na nila ng tulong. Sa sandaling natipon na ang lahat, ang time link ay inactivate, at isang ulap tulad ng nasa soccer match ang lumitaw at nagsimulang higupin ang mga tao papunta sa hinaharap. Pupunta sila sa Miami Beach, ngunit sa control room, nagkaroon ng problema sa mga output coordinates. Lumitaw ang grupo sa kalangitan sa itaas mismo ng lungsod at bumagsak sa tuktok ng isang gusali, na naging sanhi ng pagkamatay ng marami sa kanila. Nakaligtas ang mga natitirang miyembro dahil nahulog sila sa swimming pool, at kailangan na lang nilang lumangoy palabas. Ang koponan ay tumingin sa ibaba ng lungsod ng Miami, at natagpuan itong sira-sira na. Hindi nila alam kung paano magpapatuloy, ngunit sa sandaling yun, kinontak sila ng isang colonel, na ipinaalam sa kanila na ang lungsod ay nasakop na ng mga white spike, kaya darating ang mga sundalo upang ganap na bombahin ang lugar. Ang misyon ng koponan ay iligtas ang isang research team, na natrap sa loob ng isang laboratorio. Alam ng colonel na may karanasan si Dan sa militar at ginawa siyang in charge sa koponan. Ginabayan ni Dan ang koponan sa buong lungsod, kung saan nagbigay siya sa kanila ng indikasyon kung paano kumilos ng maayos, at nakahanap ng maraming bangkay at pagkawasak saan man sila magpunta. Hindi nagtagal, nahanap na nila ang gusali at pagpasok nila dito, natuklasan nila ang isang patay na alien, kaya kinuha ni Dorian ang isang kuko bilang isang tropeyo. Pagpasok nila sa gitnang bahagi, nahanap nila ang research team, ngunit patay na silang lahat at ginawang alien trap. Inutos sa kanila ng colonel na kunin ang lahat ng mga kopya ng research at magmadali, dahil kung may mga katawan sa paligid, siguradong babalik ang mga white spike. Habang kinukuha ang mga research sample, papalapit na ang mga jet fighter upang bombahin ang lungsod. Ang koponan ay nagmamadali upang kunin ang lahat ng mga kinakailangang bagay, pagkatapos ay nagsimula silang lumabas ng tahimik hanggat maaari. Gayunpaman, ang isa sa mga lalaki ay nakarinig ng ingay at nang tumingala siya, sa wakas ay nalaman na nila kung ano ang itsura ng mga white spike. Ang alien ay nag-shoot ng spike mula sa mga galamay nito, na ikinamatay ng isa sa kanila, at ang koponan ay agad na nagpaputok. Ang kanilang mga bala ay tila hindi nakakapinsala sa makapal na balat ng alien, ngunit at least ay napapabagal sila nito, habang sila ay tumatakbo pababa sa hagdan para maghanap ng exit. Sa daan, pinatay at hinuli ng mga alien ang maraming miyembro ng koponan, kaya nanatili si Dan sa likuran upang ipagtanggol sila. Dahil hindi umuobra ang mga bala, umatake siya gamit ang fire axe, na hindi rin ganoon kabisa. Sa kabutihang palad, dumating si Dorian upang iligtas siya at pinatay ang nilalang sa pamamagitan ng pagtuturo sa koponan na ang tanging weak spot ay ang leeg at tiyan. Sa dami ng white spike na humahabol sa kanila, ang koponan ay tumakbo sa mga kalye hanggang sa mahanap nila ang tangke na paparating upang iligtas sila. Sa kasamaang palad, ang mga white spike ang unang nakarating sa tangke at sinira ito. Ngayon, ang koponan ay wala ng ibang choice kundi labanan ng mga alien, habang sa parehong oras ay sinusubukang maghanap ng cover. Habang mas dumarami ang mga miyembro ng koponan ang nahuhulog sa pag-atake ng mga alien, ang mga nakaligtas naman ay nahulog sa loob ng isang tunnel, at huminto si Dan upang iligtas ang isang nahulog na trainee. Naantala nito ang buong koponan, at nagpa siya ang dalawa sa mga trainee na manatili, at kumilos bilang isang shield laban sa mga alien upang makatakas ang natitirang bahagi ng koponan. Sa sandaling yun, sa wakas ay dumating na ang mga jet at binomba ang buong lugar. Makalipas ang ilang oras, nagising sina Dan at Charlie sa isang forward operating base sa Dominic Republic. Nahanap nila si Dorian, na ipinaalam sa kanila na ang natitirang bahagi ng koponan ay patay na,
at pinagalitan si Dan dahil sa paghinto niya upang tulungan ang isang nahulog na tao na naglagay sa panganib sa iba. Inamin ni Dorian na may cancer siya, at ipinaalam sa kanila na siya ang magpapasya kung kailan at paano siya mamamatay. Naputol ang kanilang pag-uusap nang hilingin kay Dan na pumunta sa Colonel. Nang marinig niya ang isa pang sundalo na tinutukoy ang babae sa kanyang apelyido, nagulat si Dan nang ma-realize niyang ito ay isang mas matandang Murray. Lumaki siya bilang isang scientist, at siya ang lead researcher sa Air Force, na siya mismo ang lumikha. Ipinaliwanag ni Murray na hindi niya dinala dito si Dan upang makita ang kanyang ama. Kailangan niya ang kanyang tulong para sa isang bagay, at kumilos siya ng malamig at propesyonal sa paligid niya. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang recording ng ibang mukhang White Spike. Ang lahat ng mga alien na nakalaban nila sa lungsod ay mga lalaki, at ang isang ito ay babae. Mas agresibo siya at mas mahirap hanapin, at namumugad siya sa ilalim ng lupa. Ang mga lalaking White Spike ay handang mamatay upang protektahan siya, dahil tila ang pakialam lang nila ay ang survival ng kanilang species. Ang mga bomba na ginamit ng militar ay may lason na nilikha ni Murray, at sa ngayon ay pinapatay nito ang mga lalaking White Spike nang walang issue. Gayunpaman, ang babaeng alien ay nakaligtas sa lason na yun, kaya kailangan ni Murray si Dan na sumali sa extraction team, at humuli ng isang babaeng White Spike upang pag-aralan. Umaasa siya na makakabuo sila ng mas malakas na lason, na papatay sa pangunahing pinagmumulan ng pagpaparami ng alien. Ang koponan ay naghanda at umalis sakay ng mga chopper, kung saan sinabi ni Murray kay Dan ang kwento ng kung ano ang nangyari. Ang mga alien ay bigla na lang lumitaw sa kung saan sa Russia noong 2048, na kahit papaano ay naiwasan ang lahat ng satellite at radar. Inabot lang sila ng 3 taon bago nila nasakop ang mundo, at wala silang pakialam sa mga material na bagay, gusto lang nila ang tao bilang pagkain. Nais malaman ni Dan kung ano ang nangyari sa kanya bago siya namatay, ngunit sa tingin ni Murray ay mas mabuting wag nila itong pag-usapan. Ilang sandali pa, nakarating sila sa pugad, kung saan nakakita sila ng isang grupo ng mga sundalo na sinusubukang itali ang babaeng White Spike. Galit na galit ang alien at sinimulang salakayin ang mga sundalo, kung saan napatay niya ang marami sa kanila. Sumama sa kanila si Murray at nakapagpatama ng isang malinis na shot sa kanyang leeg, na nagbigay ng pagkakataon sa iba na maglagay ng higit pang lubid sa kanya at pigilan siya na makatakas. Nang mahuli ang kanyang sarili, sumigaw ang babaeng alien upang tawagin ang kanyang mga tagapagtanggol, at sa lalong madaling panahon, ang buong lugar ay napalibutan na ng mga alien. Habang sinusubukan ng babaeng alien na atakihin si Murray, pumunta si Dan sa ibaba at binaril ang napakaraming alien hanggat kaya niya, bago sumama sa iba pa sa pugad upang tumulong na iligtas ang kanyang anak na babae. Nang magkakasama, itinulak ng mga sundalo ang babaeng White Spike sa hawla ng isang chopper, ngunit ngayon ay sinusubukan na din ng mga lalaki na salakayin ng mga chopper upang iligtas ang kanilang reyna, na naging sanhi ng pag-crash ng isa. Tumakbo sina Dan at Murray sa isang jeep, at nagsimulang magpaputok sa mga alien upang bigyan ng mga helicopter ng pagkakataong makatakas dala ang hawla. Pagkatapos ay nagmaneho silang dalawa ng napakabilis upang makatakas sa lugar. Kalaunan, huminto sila sa isang beach para humingi ng tulong, at pinagalitan ni Murray si Dan dahil sa pagkilos niya ng hindi nag-iisip. Nais lang siyang protektahan ni Dan, ngunit hindi naniniwala si Murray sa kanya at ipinaliwanag niya na iniwan niya ang kanilang pamilya noong 12 anyos siya dahil sa depresyon. I know for a fact I would never leave you. You left us. That nearly killed Mom, you know. Noong 16 na taong gulang siya, naaksidente si Dan sa sasakyan, at nasa ospital si Murray nang mamatay siya. Nasaktan si Murray sa lahat ng ito, at walang masabi si Dan dahil hindi siya makapaniwala na naging katulad siya ng kanyang ama. Ang babaeng White Spike ay dinala sa isang fortified offshore oil platform, kung saan nakalagay din ang time machine. Nakakadene siya, at binibigyan ng napakaraming dosage ng pampakalma bawat oras. Sina Dan at Murray ay nagtulungan sa pagsusuri sa DNA ng alien, at sinusubukang tuklasin kung paano niya napipigilan ang lason na pumatay sa kanya. Napakaraming trabaho nito at inabot sila ng maraming araw, ngunit nagbigay daan din ito sa kanila na makapag-bonding muli, at makipag-usap sa mas palakaibigang paraan, habang sila ay nagsasalo-salo sa ilang pagkain. Noong gabi bago umalis si Dan, sinabi niya kay Murray na ipinagmamalaki niya siya at ipagmamalaki rin siya ng kanyang ina. Sinubukan ni Dan na sabihin kay Murray na kailangan niyang magpahinga at bigyan siya ng higit pang gawain dahil ito naman talaga ang dahilan ng kanyang pagpunta.
Nang marinig ito, sinamantala ni Murray ang pagkakataon na ipaliwanag kung bakit niya talaga pinapunta si Dan dito. Kapag nakahanap na siya ng paraan para makagawa ng mas malakas na lason, kailangan niyang ibalik ito sa nakaraan para mas produce ito at ihanda ito sa pagdating ng mga alien. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng husto upang matapos ito ngayong gabi. Ayaw ni Dan na iwan si Murray sa kanyang kamatayan, ngunit iginiit ni Murray na tinawag niya siya dahil siya lamang ang taong mapagkakatiwalaan niya. Sa sandaling yun, sa wakas ay natapos na ng makina ang isang lason na may 100% match para sa babaeng White Spike, ngunit ito rin ang sandali na nagising ang alien at tumawag para sa kanyang mga tagapagtanggol. Habang dumarating ang isang grupo ng mga lalaking alien upang salakayin ang platform, naisip ni Dan na dapat nilang patayin ang babaeng alien para matigil ang pag-atake, ngunit ipinaalam ni Murray na meron lamang silang isang sample ng lason, at mas makakatulong ito sa nakaraan. Habang sinisimulan ng mga sundalo na ipagtanggol ang platform sa abot ng kanilang makakaya, tumakbo sina Murray at Dan sa palibot ng platform upang subukang makarating sa helipad kung saan naroon dapat si Dan para sa time jump na mangyayari sa loob ng ilang minuto. Ang dalawa sa kanila ay bumaril ng maraming alien sa daan. Ngunit si Murray ay natamaan pa rin ng isang spike. Sinubukan ni Dan na tulungan siyang maglakad, ngunit siya ay namimilipit sa sakit, at ang platform ay malapit nang bumagsak dahil ang mga alien ay nag-crash ng isang barko dito. Humingi ng paumanhin si Murray sa pagiging malamig niya kay Dan at pagkatapos sabihin na mahal niya siya, binigay niya sa kanya ang lason, at hinimok siyang dalhin ito pabalik para iligtas ang lahat. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang isang alien at kinaladkad si Murray pababa, dahilan para tumalon si Dan upang iligtas siya. Gayunpaman, ito rin ang sandali kung kailan nag-activate ang time machine, at ang time link ay ibinalik sina Dan, Dorian, Charlie, at ang iba pa sa nakaraan. Sa kabutihang palad, ligtas ang lason sa kamay ni Dan at hindi nabasag ang vial. Mabuti naman si Charlie, ngunit inamin niyang nanatili siyang nakatago na parang isang duwag. Sinabi ni Dan kay Hart na kailangan nilang mas produce ang lason at ipadala ito sa hinaharap upang patayin ang mga alien. Gayunpaman, ibinalita ni Hart na hindi na gumagana ang time machine, marahil dahil ang mga alien sa oil platform ay nawasak ang kabilang dulo nito. Hindi na sila makakabalik, at ibig sabihin nito ay tapos na ang lahat. Umuwi si Dan at halos hindi makapaniwalang makakasama niya muli ang kanyang pamilya. Sa gabi, hindi siya makatulog, at patuloy niyang binibisita si Murray upang kumpirmahin na buhay siya. Nang suriin siya ni Emmy, ibinahagi ni Dan kung ano ang nangyari sa nakatatandang Murray, at determinado pa rin siyang makahanap ng solusyon sa lahat ng ito. Tinulungan siya ni Emmy na makita ang mga katotohanang meron sila, kung saan alam nilang sinalakay ng mga alien ang Russia noong 2048, ngunit walang nakakita sa pagdating ng mga spaceship. Marahil ito ang taon na nagsimula silang lumipat, at walang nakakapansin dahil ito ay nasa gitna ng isang nagyayelong lugar sa Russia, kaya naman kailangan nilang simulan ang pagsuri sa mga taon bago iyon. Kinabukasan, agad na kumilos si Dan. Binisita niya si Dorian at kinumbinsi siyang hindi pa tapos ang laban, pagkatapos ay dinala nila ang trophy clone ni Dorian sa lab na pinagtatrabahuan ni Charlie. Kinumpirma ni Charlie na may sediment sa clone na mukhang abo ng bulkan na nagmula sa alinman sa China o Korea. Hindi nila naiintindihan kung paano mapupunta ang Asian ash sa Russia, at ibig sabihin nito ay kailangan nilang magtanong sa isang eksperto sa bulkan na nagkataong may kilala si Dan. Kasunod nito, pinuntahan ni Dan ang kanyang estudyanteng si Martin, na ipinaliwanag na nagkaroon ng malaking volcanic eruption sa Asia libu-libong taon na ang nakakalipas. Kung ang abo ay tinangay ng hangin, maaaring nahuli ito sa tubig ng Russia, na kalaunan ay naging yelo. Nangangahulugan ito na ang mga nilalang ay matagal nang nandito sa Earth, at frozen lang sila sa ilalim ng daan-daang layer ng yelo, kaya hindi nila nakitang dumating ang mga spaceship. Ang dahilan kung bakit sila gumising sa taong 2048, ay nang ang climate change ay natapos nang matunaw ang lahat ng polar ice. Dinala nila ang teoryang ito sa gobyerno, ngunit dahil wala silang anumang patunay, hindi sila binigyan ng mga resources upang mahanap ang pugad ng mga alien. Kailangan nilang gawin ito sa ilegal na paraan, at kilala ni Dan ang tamang tao para dito. Ito ang kanyang ama na si James, na matagal nang nabubuhay off-grid at may sariling eroplano.
Nang marinig na sinabi ni Dan na kailangan niya ang kanyang tulong, nakumbinsi si James na tumulong sa misyon, gaano man ito kadelikado. Nakipag-ugnayan din si Dan kay Hart, na nakatrabaho ni Murray sa hinaharap at handang tapusin ang misyon ng kanyang pinakamamahal na pinuno. Si Hart ay nagdala ng ilang mga sundalo kasama niya, kasama ang maraming armas at ilang mga kopya ng lason. Ang koponan ay naglakbay sa Russia, at ipinangako ni Charlie sa pagkakataong ito na hindi siya magtatago. Nang nakarating sila sa Academy of Sciences Glacier, nagsimula silang tumingin sa paligid para sa mga palatandaan ng anumang kakaiba. Huminto sila nang natuklasan nilang nagmamalfunction ang kanilang mga makina dahil may kakaibang magnetic field na nakapalibot sa kanila. Gamit ang maraming pampasabog, ang koponan ay nagbukas ng isang butas sa lupa at pumasok sa isang sinaunang kuweba, kung saan sa wakas ay natagpuan nila ang nagyelong spaceship. Iginiit ni Dan na ang pagpasok sa ship ay lubhang mapanganib at maaari nilang sabihin sa gobyerno na nakakita sila ng patunay, ngunit sumang-ayon ng lahat na ang gobyerno ay walang silbi, at nasa kanila ang desisyon upang itama ang lahat ng ito. Gumamit sila ng chainsaw upang maputol ang mga yelo, at ang koponan ay pumasok sa ship, habang sina Charlie at James ay nanatili sa labas kung sakali mang may magtangkang tumakas. Ang grupo ay nakarating sa cockpit at narealize nila na ito ay isang crash site, kung saan ang mga alien ay hindi kailanman nilayon ng Earth bilang kanilang destinasyon. Ang nakakagulat, ang katawan ng piloto ay hindi isang white spike. Pumunta sila sa isa pang silid at nakita ang aktwal na mga white spike sa loob ng isang serye ng mga biopod. Nang makita ito, narealize nila na sila ay mga cargo, at sila ay mga bioengineered na nilalang na ginagamit ng alien race ng piloto bilang sandata upang sakupin ang ibang mga planeta. Ang koponan ay nagsimulang mag-inject ng lason sa mga pods, at pinanood ang mga white spike na nanginginig sa sakit, na nagpapatunay na ang lason ay pumapatay sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-iyak ay gumising din sa mga alien na hindi pa nila natuturukan, na nagdulot para makalabas sila ng kanilang mga pod at umatake. Pinatay ng koponan ng maraming alien hanggat maaari, ngunit ang ilan sa kanila ay nakatakas. Sinabi ni Dorian na wala silang choice kundi pasabugin ang ship, kaya ibinigay niya kay Dan ang kanyang claw at tinanggap na manatili sa likod upang i-activate ang bomba kapag nakalabas na ang lahat. Sinimulan ni James ang pagbaril sa mga tumatakas na alien, ngunit na-stock ang sandata ni Charlie, kaya sinimulan niyang patayin ang mga nilalang gamit ang isang chainsaw. Lumabas si Dan at binalaan silang tumakas, habang si Hart naman at ang iba pa ay dinumog ng malaking kolonya ng mga alien. Nang hindi na makapaghintay, pinasabog ni Dorian ang mga bomba, na pumatay sa bawat alien na kasama niya at namatay sa kondisyon na gusto niya. Sina Dan, Charlie at James, ay nagawang makalabas sa yungib bago sila matamaan ng pagsabog. Gayunpaman, ipinaliwanag ni James na nakakita siya ng isang alien na may pulang tiyan na nakatakas. Napagtanto ni Dan na yon ay isang babae, kaya naghiwalay sila para sundan siya. Nahanap ng Reyna ang isa sa kanila at umatake, ngunit lumalabas na ito ay isa lang snowman na natatakpan ng mga damit na inilagay ni James bilang isang bitag, at sinimulan itong barilin ni James mula sa malayo. Nang sinugod siya ng Reyna, nagpakita si Dan upang hampasin siya ng kanyang snowmobile. Pagkatapos nito, ang mag-ama ay magkasamang nagpaputok hanggang sa maitulak nila ang Reyna sa gilid ng bangin. Alam nilang hindi pa siya patay, at naghanda para sa kanyang pagbabalik. Nang muling umatake ang Reyna, itinulak niya ang mga ito upang paghiwalayin sila, pagkatapos ay binaril ng spike si Dan bago siya hinabol. Ginamit ni Dan ang parehong spike para saksakin ang kanyang bibig, at ginamit ni James ang pagkakataong hampasin siya ng palakol, na naging sanhi para mabulag siya. Ang Reyna ay nagsimulang magwala, at si Dan ay nagkaroon ng pagkakataong iturok ang lason sa kanyang binti. Gayunpaman, pinutol ng Reyna ang binting yon upang hindi kumalat ang lason sa kanyang katawan. Nang subukan ng Reyna na habulin si Dan, naghanda siya ng isang granada para patayin siya kasama niya. Ngunit sa sandaling yun, itinaas ni James ang kanyang sugatang kamay upang maamoy ng alien ang kanyang dugo at sa halip ay sundan siya. Tumanggi si Dan na mawala ang kanyang ama pagkatapos nilang magsamang muli, kaya tumalon siya sa Reyna at hiniwa ang kanyang leeg gamit ang kukong ibinigay ni Dorian. Matapos siyang saksakin ng ilang beses, inilabas niya ang huling bote ng lason at ipinasok ito sa kanyang bibig, bago siya muling sinipa sa bangin. Ang Reyna ay bumagsak sa isang malaking bato at sa wakas ay namatay. That worked. Kinabukasan, ang mga newscast sa buong mundo ay nag-report ng isang pagsabog sa Russia na pumatay sa isang grupo ng mga alien,
at sinikap ng gobyerno na kunin ang credit para dito. Sa huli, umuwi si Dan at muling nakasama ang kanyang pamilya, at sa wakas ay pinayagan si James na makilala ang kanyang apo. Ngayon ay maaari na silang magtulungan para sa magandang kinabukasan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.